Bakit nga ba halos lahat ng mangingisda excited gumising ng madaling araw? Pero mas madalas, sa hapon naman talaga nakakarami ng huli. Tila isang malaking kabalintunaan, hindi ba? Ginawa na natin ang lahat. Nag-alarm ng 3:00 ng umaga, nagtimpla ng kape habang madilim pa, para lang makarating sa pamingwitan bago pa sumikat ang araw. Pero ang resulta, kadalasan, katahimikan. Sa video na ito, bubusisiin natin ang isang malaking tanong sa mundo ng pangingisda. Bakit mas malakas at mas agresibo ang kagat ng isda kapag palubog na ang araw kumpara sa pagsikat nito? Malalaman ninyo ang mga dahilan na hindi lang basta sabi-sabi ng matatanda, kundi may basihan sa siyensya at sa totoong gawi ng mga isda. Baka ang dahilan kung bakit ka laging bokya sa umaga ay nasa maling akala mo. Kaya tanungin ko kayo, saan kayo mas malakas? Umaga o hapon? I-comment ninyo nga dyan sa baba at tingnan natin sa dulo kung magbabago ang isip nyo. Lahat tayo lumaki sa kasabihang, the early bird catches the worm. Sa pangingisda, ang katumbas niyan ay ang maagang mangingisda, maraming huli. Naging kultura na natin ang madaling araw na paglalakbay patungo sa tubig. Mayroon itong kakaibang mahika, ang katahimikan, ang malamig na hangin, ang pag-asa sa bawat paghagis habang unti-unting nagliliwanag ang paligid. Para sa marami, ito ang pinakapurong uri ng pangingisda at sa loob ng maraming taon, ito ang naging standard operating procedure. Ginagawa natin ito dahil ito ang ginagawa ng tatay natin, ng lolo natin, at ng lahat ng kakilala nating mangingisda. Pero paano kung ang pinaniniwalaan nating golden hour sa umaga ay hindi pala kasing ginto ng inaakala natin? Paano kung ang totoong happy hour para sa mga isda ay nagsisimula kapag tayo ay nag-iisip ng umuwi? Ito ang ating susuriin, ang pagtatalo sa pagitan ng tradisyon at ng totoong biyolohiya ng mga isda. Simulan natin sa pinakahalatang salik, ang liwanag. Sa pagsikat ng araw, ang pagbabago ay mula sa kabuuang dilim patungo sa dahan-dahang pagliwanag. Para sa mga isda, lalo na sa mga predatory species, ito ay isang panahon ng pag-a-adjust. Ang kanilang mga mata na sanay sa dilim ng gabi ay kailangan munang masanay sa dumaraming liwanag. Isipin ninyo ito na parang kayo ay lumabas mula sa isang madilim na sinehan patungo sa sikat ng araw sa tanghali. Nakakasilaw at kailangan ng ilang sandali para maging komportable. Ganito rin ang nararamdaman ng mga isda. Sila ay nagiging mas maingat, mas alerto sa mga panganib na dala ng liwanag. Mas gugustuhin nilang manatili sa mga lugar na may lilim o takip, tulad ng malalalim na bahagi o sa ilalim ng mga water lily. Hindi ito ang oras para sila ay maging agresibo sa paghahanap ng pagkain. Ito ay panahon ng transisyon at pag-iingat. Kaya't ang katahimikan ng tubig sa umaga ay hindi nangangahulugang walang isda, kundi sila ay nasa defensive mode pa. Ngayon, ikumpara natin iyan sa paglubog ng araw. Ang sitwasyon ay kabaligtaran. Ang pagbabago ay mula sa maliwanag na kapaligiran patungo sa dahan-dahang pagdilim. Para sa mga predator, ito ay parang isang malaking dinner bell. Ang papalubog na araw ay lumilikha ng perpektong kondisyon para sa kanila. Ang mababang liwanag ay nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan. Nagagamit nila ang dilim bilang kanilang natural na kamuflase o panakip para sorpresahin ang kanilang mga biktima. Ang mga anino ay humahaba na nagbibigay sa kanila ng mas maraming lugar para magtago at magabang. Ito ang signal na hinihintay nila buong araw. Ang kanilang kumpiyansa ay tumataas dahil alam nilang mas mahihirapan na silang makita ng kanilang mga bibiktimahin.
Ito ang kanilang power hour. Ang unti-unting pagdilim ay nag-aalis ng kanilang pag-iingat at nagpapalitaw sa kanilang natural na instinct bilang mga mangangaso. Ito ang dahilan kung bakit biglang nagiging aktibo ang tubig pagsapit ng takip silim. Pangalawang mahalagang salik ay ang temperatura ng tubig. Sa umaga, lalo na sa madaling araw, ang tubig ay nasa pinakamalamig nitong temperatura. Buong gabi itong lumamig ng walang init mula sa araw. Ang mga isda, bilang mga cold-blooded na nilalang, ay direktang apektado nito. Ang kanilang metabolismo o ang bilis ng pagproseso ng enerhiya sa kanilang katawan ay bumabagal sa malamig na tubig. Ibig sabihin, hindi sila gaanong aktibo at hindi rin sila gaanong nakakaramdam ng gutom. Parang tayong mga tao na tinatamad bumangon kapag malamig ang panahon. Mas gugustuhin nilang mag-imbak ng enerhiya kaysa gumastos nito sa paghahanap ng pagkain. Ang kanilang paggalaw ay mas mabagal at ang kanilang reaksyon sa pain ay hindi kasing agresibo. Kaya kahit na itapat mo pa ang pinakamasarap na pain sa kanilang harapan, kung ang kanilang katawan ay hindi pa handa, malaki ang tsansang babaliwalain lang nila ito. Sa kabilang banda, pagsapit ng hapon, ang sitwasyon sa temperatura ay perpekto. Buong araw, nang binilad ng araw ang tubig, kaya ito ay uminit na. Ang mas mainit na tubig ay nagpapabilis sa metabolismo ng mga isda. Ang kanilang sistema ay gumagana na sa pinakamataas nitong antas. Mas aktibo sila, mas mabilis lumangoy, at higit sa lahat, mas malakas ang kanilang gana sa pagkain. Kailangan nilang kumain para suportahan ang kanilang mataas na antas ng aktibidad. Isipin ninyo ito bilang isang makina na uminit na at handa ng umarangkada. Ang enerhiyang nagamit nila sa buong araw ay kailangan nilang palitan at alam ng kanilang katawan na papalapit na ang mahabang gabi kung saan babagal na naman ang lahat, kaya't kailangan nilang magkarga ng sapat na gasolina o pagkain. Ang init ng tubig sa hapon ay nagbibigay sa kanila ng lakas at gana para gawin ito ng buong agresyon. Isang bagay na madalas nating nakakalimutan ay ang antas ng oxygen sa tubig. Ang oxygen ay mahalaga para sa lahat ng nabubuhay, kasama na ang mga isda. Sa umaga, pagkatapos ng gabi na walang sikat ng araw, ang antas ng oxygen sa tubig ay medyo mababa. Ito ay dahil ang mga halaman sa tubig o aquatic plants na pangunahing pinagmumula ng oxygen ay hindi nagsasagawa ng photosynthesis sa dilim. Sa katunayan, gumagamit pa sila ng oxygen sa gabi. Dahil dito, ang mga isda ay medyo matamlay sa umaga. Ngunit habang tumatagal ang araw, ang mga halaman ay nagsisimulang gumawa ng oxygen sa pamamagitan ng photosynthesis. Ang prosesong ito ay pinakamalakas sa katanghalian at sa hapon. Kaya't pagsapit ng dapit hapon, ang tubig ay punong-puno ng oxygen. Ang mataas na antas ng oxygen ay nagbibigay sa mga isda ng mas maraming enerhiya na nagiging sanhi ng kanilang pagiging mas aktibo at mas handang manghuli ng pagkain. Pag-usapan naman natin ang pagkain mismo ng mga isda, ang mga bite fish or maliliit na isda. Ang kanilang gawi ay direktang nakakaapekto sa gawi ng mga malalaking isda na target natin. Sa umaga, dahil sa malamig na tubig at mababang liwanag, ang mga bait fish ay kadalasang hindi pa gaanong aktibo. Sila ay nananatili sa kanilang mga pinagtataguan o sa mas malalim na bahagi ng tubig para sa proteksyon at para makatipid ng enerhiya. Kung ang pagkain ay hindi gumagalaw, ang mga predator ay wala ring dahilan para maging aktibo. Para silang mga leon na naghihintay na gumalaw ang kanilang mga biktima. Walang saysay na mag-aksaya ng enerhiya sa paghabol sa isang bagay na wala pa doon
o hindi pa handang lumabas. Ang kadena ng pagkain or food chain ay hindi pa nagsisimula. Kaya't ang umaga ay kadalasang isang panahon ng paghihintay para sa lahat ng nasa ilalim ng tubig. Pagsapit ng hapon, ang buong ecosystem ay nagbabago. Ang mga bait fish na ngayon ay nasa mas mainit at mas mayaman sa oxygen na tubig ay nagiging sobrang aktibo. Sila ay lumalabas na mula sa kanilang mga pinagtataguan at nagsisimulang maghanap ng kanilang sariling pagkain, tulad ng mga plankton na mas marami malapit sa ibabaw ng tubig sa hapon. Sila ay bumubuo ng mga kumpol o schools na madaling makita. Ang kanilang pagiging aktibo at pagdami sa mga lugar na madaling puntahan ay parang isang malaking imbitasyon para sa mga predator. Ito na ang hudyat na ang buffet ay bukas na. Ang mga malalaking isda ay sumusunod kung nasaan ang pagkain. Kung ang mga bait fish ay nagsimula ng gumala, ang mga predator ay tiyak na susunod, handa ng umatake. Ang dapit hapon ay ang rush hour sa ilalim ng tubig, kung saan ang lahat ay gumagalaw at naghahanap ng makakain. Mayroon ding konsepto na tinatawag na solunar theory sa pangingisda. Ito ay batay sa ideya na ang posisyon ng araw at buwan ay nakakaapekto sa pag-uugali ng mga hayop, kasama na ang mga isda. Ayon sa teoryang ito, may mga tinatawag na major at minor feeding periods sa loob ng isang araw. Ang mga major periods, kung kailan pinakaaktibo ang mga isda sa pagkain, ay kadalasang nangyayari kapag ang buwan ay nasa itaas o nasa ibaba natin. At madalas, ang pagsikat ng araw at paglubog ng araw ay nagkakataon o malapit sa isa sa mga minor o major periods na ito. Gayunpaman, maraming mangingisda ang nakapansin na ang feeding period sa paglubog ng araw ay mas malakas at mas matagal kaysa sa umaga. Ito ay dahil ang lahat ng ibang salik na pinag-usapan natin, ang liwanag, temperatura, at oxygen ay nasa perpektong kondisyon sa hapon na lalong nagpapalakas sa epekto ng solar period. Isipin natin ang perspektibo ng isang predator. Ang kanilang pinakamalaking sandata ay ang kanilang paningin at ang kanilang kakayahang magsorpresa. Sa umaga, habang papalakas ang liwanag, nababawasan ang kanilang kalamangan. Mas madali na silang makita ng kanilang mga biktima. Ngunit sa paglubog ng araw, ang sitwasyon ay pabor sa kanila. Ang mata ng maraming predatoryong isda tulad ng bass o barramundi ay mas mahusay sa mababang liwanag kaysa sa mata ng karamihan sa mga maliliit na isda. Mayroon silang mas maraming rods sa kanilang retina na tumutulong sa kanila na makakita sa dilim. Ito ay nangangahulugan na habang ang kanilang biktima ay nagsisimula ng mahirapang makakita, sila naman ay nasa kanilang pinakamahusay na kakayahan sa paningin. Nagkakaroon sila ng night vision advantage. Ito ang dahilan kung bakit sila ay nagiging mas matapang at mas epektibo sa pangangaso kapag papalapit na ang gabi. Mayroon ding isang malalim na biolohikal na dahilan. Ang mga isda, tulad ng maraming hayop, ay mayroong internal clock or circadian rhythm. Ito ang nagdidikta sa kanilang mga natural na siklo ng pagtulog, paggising, at pagkain. Para sa maraming species, ang kanilang internal clock ay nagsasabi sa kanila na ang paglubog ng araw ay ang huling pagkakataon para kumain ng marami bago dumating ang mahaba at hindi aktibong gabi. Kailangan nilang mag-ipon ng sapat na enerhiya para makaligtas sa gabi, lalo na sa mas malamig na panahon. Ito ay isang survival instinct. Kailangan nilang punuin ang kanilang tiyan para mayroon silang madigest habang sila ay nagpapahinga. Ito ang kanilang last meal of the day.
kaya't ito ang pinakamahalaga at pinakamalaki. Hindi ito basta-basta pagkain dahil lang sa gutom. Ito ay isang mahalagang paghahanda para sa mga susunod na oras ng kawalan ng pagkain. Isa pang salik na bihirang pag-usapan ay ang barometric pressure o ang bigat ng hangin na pumipindot sa ibabaw ng tubig. Maraming bihasang mangingisda ang naniniwala na ang pagbabago sa presyon ay nakakaapekto sa pag-uugali ng isda. Ang isang matatag o tumataas na presyon ay kadalasang nagreresulta sa matamlay na pangingisda. Ngunit ang isang dahan-dahan at tuloy-tuloy na pagbaba ng presyon ay madalas na nagtitrigger ng isang feeding frenzy. At napansin na sa maraming lugar, ang barometric pressure ay may natural na tendensyang bumaba ng bahagya sa pagtatapos ng araw. Kahit na ito ay maliit na pagbabago lamang, sapat na ito para maramdaman ng mga isda sa pamamagitan ng kanilang swim bladder. Ang pagbabang ito ay maaaring maging hudyat sa kanila na isang pagbabago sa panahon ang paparating na nag-uudyok sa kanila na kumain habang may pagkakataon pa. Ang shadow line o linya ng anino ay isang napakahalagang konsepto sa pangingisda sa hapon. Habang papalubog ang araw, ang mga anino mula sa mga puno, damo, bato o kahit sa pampang ay humahaba at gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ang mga linyang ito sa pagitan ng liwanag at dilim ay ang paboritong lugar ng mga predator. Sila ay nagtatago sa madilim na bahagi ng anino kung saan hindi sila madaling makita at nag-aabang sa mga maliliit na isda na lumalangoy sa maliwanag na bahagi. Ito ay isang perpektong ambush point. Bilang isang mangingisda, ang pag-target sa mga shadow line na ito sa hapon ay isa sa pinaka-epektibong diskarte. Ang iyong pain or lure na tumatawid mula sa liwanag patungo sa anino o kabaligtaran ay halos garantisadong makakakuha ng atensyon. Sa umaga, ang mga anino ay maikli pa at hindi gaanong kapansin-pansin, kaya't ang diskarting ito ay hindi kasing epektibo. Huwag din nating kalimutan ang mga insekto. Maraming uri ng insekto tulad ng mga gamo-gamo, caddisflies at mayflies ang may siklo ng buhay na konektado sa dapit hapon. Ito ang oras kung kailan sila lumalabas mula sa kanilang mga larval stage sa tubig at nagiging mga ganap na insekto. Ang prosesong ito, na tinatawag na hatch, ay nangyayari sa ibabaw ng tubig. Ang biglaang pagdami ng mga insekto sa ibabaw ng tubig ay parang isang libreng handaan para sa mga isda, lalo na sa mga tilapia, trout, at iba pang kumakain ng insekto. Kahit ang mga malalaking predator ay naaakit dito dahil ang mga maliliit na isda na kumakain ng insekto ay nagiging madaling target. Isipin mo na lang ang eksena. Ang tubig ay biglang nagiging buhay dahil sa mga isda na tumatalon para kumain ng mga insekto. Ito ay isang malinaw na senyales na ang mga isda ay aktibong naghahanap ng pagkain at ito ay mas madalas mangyari sa hapon kaysa sa umaga. Ngayon, baka may magtanong, ibig sabihin ba nito wala talagang saysay mamingwit sa umaga? Hindi naman sa ganoon. May mga pagkakataon at mga species na mas aktibo sa umaga. Ang punto rito ay ang pag-unawa sa pangkalahatang gawi. Ang umaga ay maaaring maging produktibo, lalo na sa mga lugar na sobrang init sa tanghali at hapon, kung saan ang umaga ang tanging pagkakataon na ang tubig ay may komportabling temperatura. May mga isda rin na oportunista at kakain anumang oras na may pagkakataon. Ang kagat sa umaga ay kadalasang mas banayad at nangangailangan ng mas maraming pasensya at mas pino na diskarte. Hindi ito ang agresibong reaction bite na madalas nating nakukuha sa hapon. Ang kaibahan ay, sa hapon, ang mga kondisyon ay pabor
sa halos lahat ng uri ng predator na lumilikha ng isang mas maasahan at mas matinding feeding window. Mayroon ding psikolohikal na aspeto sa panig natin bilang mangingisda dahil sa matagal ng paniniwala na maaga ay mas maganda. Marami sa atin ang nagtatakda ng ating fishing clock sa maling paraan. Gumigising tayo ng madaling araw, puno ng enerhiya at ibinubuhos ang lahat ng ating pinakamahusay na diskarte sa unang ilang oras. Kapag hindi tayo nakahuli, nagsisimula tayong mapagod at mawala ng pag-asa. Pagsapit ng hapon, pagod na tayo, mainit na ang panahon at nag-iisip na tayong umuwi. Ang nangyayari, madalas nating nililigpitan ang ating mga gamit at umuuwi bago pa man magsimula ang totoong prime time. Ang pinakamalakas na kagat ay nangyayari sa huling isang oras ng liwanag at sa oras na iyon, marami sa atin ay nasa daan na pauwi. Ito ay isang klasikong kaso ng bad timing na dulot ng maling akala. Ang hangin ay isa ring importanteng salik. Sa maraming lugar, ang hangin ay mas malakas sa umaga at katanghalian at nagsisimulang humina pagsapit ng hapon hanggang sa tuluyan itong tumahimik sa paglubog ng araw. Ang malakas na hangin ay lumilikha ng mga alon sa ibabaw ng tubig na nagpapahirap sa mga predator na makita ang kanilang biktima. Ngunit kapag ang tubig ay naging kalmado at parang salamin sa hapon, bawat galaw sa ibabaw, tulad ng isang insekto o isang maliit na isda, ay madaling makita. Nagiging mas madali para sa mga predator na mag-target. Para sa atin namang mga mangingisda, ang kalmadong tubig ay nagbibigay daan sa atin na gamitin ang mga top water lures ng mas epektibo at mas madali nating makita ang mga senyales ng aktibidad ng isda tulad ng mga boils or splashes sa tubig. Balikan natin ang konsepto ng predator versus prey. Isipin ninyo na kayo ay isang malaking isda. Sa araw, kapag maliwanag, hindi lang ang biktima mo ang nakakakita sa iyo. Nakikita ka rin ng mas malalaking predator tulad ng mga ibon, osprey, kingfisher o kahit ng mga tao. May panganib, ngunit sa paglubog ng araw, ang mga banta mula sa himpapawid ay nawawala. Ang mga ibon ay nagsisimula ng umuwi sa kanilang mga pugad. Dahil dito, ang mga malalaking isda ay nagkakaroon ng mas malaking kumpiyansa na umalis sa kanilang mga pinagtataguan sa malalim na tubig at pumunta sa mas mababaw na lugar kung saan naglipana ang mga bait fish. Sila ay nagiging mas matapang dahil nababawasan ang panganib mula sa itaas. Ang takip silim ay nagbibigay sa kanila ng cloak of safety na nagpapahintulot sa kanila na manghuli ng mas malaya at mas agresibo. Ang pagkain ng isda ay hindi isang beses lang. Sila ay maaaring kumain ng paunti-unti sa buong araw kung may pagkakataon. Pero may hahalin tulad natin ang kanilang feeding schedule sa atin. Ang umaga ay parang isang magaan na almusal o kape lang. Ang tanghali ay maaaring isang merienda. Ngunit ang dapit hapon, iyon ang kanilang grand dinner. Ito ang pinakamalaki at pinakamahalagang pagkain sa buong araw. Ito ang oras kung kailan sila ay talagang nakatutok sa pagpuno ng kanilang mga tiyan. Ang lahat ng kondisyon, liwanag, temperatura, oxygen, aktibidad ng pagkain ay nagsasama-sama para likhain ang perpektong oras para sa isang malaking handaan. Kaya't ang kagat na makukuha mo sa hapon ay hindi lang isang simpleng kagat. Ito ay isang committed, aggressive strike mula sa isang isda na seryoso sa pagkain. Kaya, paano natin magagamit ang lahat ng kaalamang ito sa ating susunod na pangingisda? Simple lang, baguhin natin ang ating mindset. Sa halip na magmadaling pumunta sa pamingwitan sa madaling araw,
Subukan nating magplano ng isang late afternoon to evening trip. Dumating sa lugar mga 2 o 3 oras bago lumubog ang araw. Gamitin ang oras na yon para mag-obserba, hanapin ang mga istruktura at alamin kung nasaan ang mga bait fish. At kapag nagsimula ng bumaba ang araw, ihanda ang sarili para sa pinakaaktibong oras. Mag-focus sa huling 70 minuto ng liwanag. Manatili kahit hanggang sa unang 30 minuto ng kadiliman. Maaaring magulat ka sa resulta. Sa halip na isang buong araw ng pagod na may kaunting huli, maaari kang magkaroon ng 2 oras na puno ng aksyon. Ito ay tungkol sa pangingisda ng mas matalino, hindi ng mas matagal. Siyempre, tulad ng lahat ng bagay sa pangingisda, may mga exception or pagbubukod sa patakarang ito. May mga sitwasyon kung saan ang umaga ay tunay na mas maganda. Halimbawa, sa kasagsagan ng tag-init, kung saan ang temperatura ng tubig sa hapon ay nagiging sobrang init at hindi na komportable para sa mga isda. Sa mga ganitong kaso, ang umaga ang nag-aalok ng mas malamig at mas kaaya-ayang temperatura. Mayroon ding mga partikular na species na natural na mas aktibo sa umaga. Ngunit para sa karamihan ng mga popular na game fish sa maraming sitwasyon, ang patakaran ay nananatiling totoo. Ang paglubog ng araw ay nagahari. Ang pinakamahalaga ay ang matutong mag-obserba at umangkop sa mga kondisyon ng iyong lugar. Ngunit laging isaisip na ang dapit hapon ay may hawak na espesyal na mahika. Kaya ayan, mga kasama, ang sagot kung bakit mas malakas ang kagat sa hapon ay hindi lang isang simpleng bagay, kundi isang perpektong bagyo ng mga salik. Ito ay ang kombinasyon ng tamang liwanag na pabor sa mga predator, ang pinakamainam na temperatura ng tubig na nagpapabilis ng kanilang metabolismo, ang saganang oxygen at ang natural na oras ng hapunan na nakaprograma sa kanilang katawan. Ang pinakamalaking pagbabago sa isip na dapat nating tandaan ay ito. Ang matagumpay na pangingisda ay hindi tungkol sa kung gaano kakaaga gumising, kundi kung gaano mo naiintindihan ang oras kung kailan pinakagutom, pinakaaktibo, at pinakaagresibo ang iyong target. At 9 sa 10 pagkakataon, yon ay sa paglubog ng araw. Sana ay may natutunan kayong bago na magagamit ninyo para baguhin ang inyong diskarte at punuin ang inyong mga cooler. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at gusto nyo pa ng mga ganitong kaalaman, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-on ang notification bell. Ngayon, para sa inyo, base sa inyong karanasan, anong isda ang napansin nyong pinakamalakas kumain sa takip silim? Ibahagi nyo ang inyong mga kwento sa comments sa ibaba. Hanggang sa susunod na video.